Kuha muna ako ng kape natin mga Babs bago tayo pumunta ng conference. Yo, what is up mga Bab? Happy Wednesday mga Bab. Welcome back to my channel, Tito Bab channel mga Babs. For today's vlog mga Bab, wala lang, Roro vlog lang tayo. So day off natin ngayon mga Babs. Kahapon pa day off na natin. Last day off natin ngayon. Pero pupunta tayo ulit ng work. Kasi meron na naman tayong tinatawag nila na in-service. Naalala nyo yung dati natin na vlog, no? So meron na naman tayong pupuntahan na parang seminar siya. So yeah, 2 hours yun. Time check is 11 AM. Maaga tayo kasi drain up na si manager dito sa kanyang work. Pero yung appointment natin is 12 o'clock hanggang 2 o'clock. So yeah, pupunta tayo doon kahit day off natin. Yan, buhay CNA dito sa Amerika. Dito tayo sa facility ngayon. And samahan nyo ako mga Babs. Buti na lang with pay naman. So mababawi natin yung gas natin. May sobra pang konti, no? Yan, let's go. Samahan nyo ako sa ating vlog for today. And pero bago yan, syempre intro muna tayo. Let's go! So yan, let's go mga Bab. Medyo malayo tayo sa work dahil itong work ni manager is separate ways. So babalik pa tayo doon sa bandaron sa atin. Is 15 minutes and then another 22 minutes. So yeah, siguro mahigit kayo na mag-compute mga Bab. Mahigit 30 minutes ang biyahe natin, no? Almost 1 hour. So yan, let's go. Dito na tayo mga Bab sa location natin. So yun, maaga tayo ng 30 minutes 30 minutes tayong maaga kasi yung first batch ng seminar is 12 o'clock. Yun ang kukunin natin, 12 to 1. Tapos meron din 12 to 2, tapos meron 2 to 4. So doon tayo sa first batch kasi mamaya susundin pa natin si Bunso. So okay na yung 12 to 2. Yan, anyways, maaga tayo mga Babs. Yan, so habang naghihintay, ano kaya magandang i-topic natin, ano? So, yan, update na lang tayo mga Babs regarding sa ating pagta-transient ng transient bang tawag doon? Yeah, pag-transfer ng PM from PM to knock shift, which is night shift mga Bab. Yung night shift na start ng 10 PM to 6 AM ng umaga. So ano ba? It's more slow mga Bab. Guaranteed yun. Siyempre natutulog yung mga residents, ano. May time ka huminga. Maaliwalas ang buhay. Kagaya ng PM. Sa AM di ko ma-explain kasi hindi naman ako nag-PM, nag-AM. Nag-AM lang yata ako ng orientation, pero nakita ko rin kung paano yung sa AM.
Siyempre mas ano sila, mas busy sila kasi mas maraming ginagawa. Andyan kasi yung get ups sa umaga, get up nila lahat ng dapat i-get up. Tapos meron silang breakfast, meron silang lunch. Yun ang sakop ng AM shift. So ang advantage naman ng AM shift is maaga yung pasok mo. It means maaga ka rin uuwi by 2 o'clock PM. Tapos ka na mag-work. So yung iba, yun ang gusto nila. Especially yung mga estudyante, kasi minsan hapon sila nag-online class, yung mga nagna-nursing, mga nag-i-step up papunta ng nursing or LVN, ganon. Yun halos yung mga pang-umaga kasi ayun nga, maaga silang natatapos and di sila napupuyat. So yun ang advantage. Or yung iba naman gusto lang nila ng ganon kasi mas marami silang nagagawa sa bahay nila. 2 PM pwede pa silang mamasyal, maglakwatsa. Yung mga single pwede pang lumabas sa gabi, So yun ang advantage. Sa mid shift naman, which is yung 10 to yung 2 PM to 10 PM, yung shift ko dati yung PM. Gulo yung start ng 2 PM hanggang 10 PM, yun yung second shift, yung dating shift natin. Kagandahan nun is hindi ka nagigising ng maaga para pumasok, hindi kagaya yung 6 AM na kailangan 5 PM gising ka na dahil magre-ready ka pa, magbabiyahe ka pa. So yun ang advantage, yun ang advantage ng PM. Hindi ka magigising ng maaga at uuwi ka, hindi ka rin masyadong puyat kasi nga 12 o'clock ka lang o 10 o'clock ka lang lalabas. Kung magbabiyahe ka man, most probably mga 12 o'clock ng midnight tulog ka na. So yun naman ang advantage ng PM. Ang disadvantage din is pagod din, mga bab. PM meron kayong dinner, may dinner kayo, tapos may shower din kagaya ng AM. Sa night shift, makakat yung wala kayong shower, makakat yung breakfast, makakat yung lunch. So maraming mga nabawas sa trabaho pagka sa night shift. So yun, tapos tulog pa yung mga residents. Pero hindi meaning na wala kang gagawin, mga babs. Kasi may mga residents tayo na nabanggit ko nga minsan, may mga residents na hindi natutulog, tawag ng tawag. So may trabaho pa rin, pero hindi siya kasing fast paced ng umaga or ng PM, So yeah. What else? Ang kalaban, ang cons ng PM is yung puyat. Yun, lalo na sa mga family, yung mga may family, may mga batang hinahatid kagaya natin. Pero tingin ko kung single naman, tapos na-shift ang work mo, tapos wala kang obligation sa umaga, tulog ka lang maghapon, maganda rin ang night shift. Tapos yan, ang cons pa ng night shift is may night differential. Yun, mga paps, yun ang maganda ron, may night differential. Tapos nakakahinga ka ng maayos. So yan, may nakalimutan pa ba ako? Kung may nakalimutan ako, i-add na lang natin sa message sa ilalim. Anyways, sa comment box pala. So anyway, 11:39 siguro pupunta na. Meron pa pala akong nakalimutan na i-pass sa HR. Ito yung pit mask na ginawa natin noong nakaraan. Yung sa N95 na annually sinusukatan ka. Siguro para kasi baka tumaba yung mukha mo, gano'n. Kaya kailangan yung sukat mo is parehas pa rin ng kagaya nung na-hire ako, sinukatan na ako, pero after 3 months sinukatan ulit ako. Hindi ko alam kung bakit Pero sabi annually, dapat next year pa ako susukatan. Pero anyways, ito ibibigay natin sa HR ngayon. And then by that time siguro, kasi banda ron pa yung HR, lalakarin ko hanggang papunta ron sa may meeting place sa area. So yeah, sakto lang tayo sa oras. So yeah, let's go. Update ko kayo mamaya, mga Baps, after 2 hours. Hindi na tayo magbibideo dun sa loob kasi bawal naman, and yun, let's go. Ayan, nakakuha muna ako ng kape natin, mga Baps, bago tayo pumunta ng conference.
Pero may merienda naman doon for sure. May pa-pizza doon, o kaya mga chips, gano'n. Tahan lang tayo ng konti. Let's go! Yun, tapos na tayo mga bap. Yun, mga paps. After 2 hours, tapos na. So, ayan, wala na pala akong time kanina. So, ngayon ko ihahatid itong papers sa HR. Dito lang sa likod. So, ayan, let's go. Let's go mga paps. Medyo malayo kaya dali na lang natin ito sa sasakyan. So, ayan, update ko kayo mamaya mga paps. Ito yung hospital mga paps. Update ko na lang kayo mamaya. Pasok na sa office sa HR. Yun, tapos na mga pap. Uwi na tayo. Yo, what is up mga pap? Yan, natapos din ito. Natapos din ang ating clean service. So, yan. Kahit day off mga pap, kailangan pumunta ka kasi mandatory siya. Hindi ko alam kung meron pa siyang second batch o last na lang ngayon. At least natapos ko na. Total day off naman natin. Mas mahirap yung mga nandun na kasama ko. Duty pa sila mamaya. So dumating sila ng maaga para lang mag-attend nun, parang hirap nun mga paps. Kasi hahaba yung oras mo. At least tayo uwi na tayo nito, tapos enjoy natin ang ating day off. So okay naman kasi bayad naman yun. Pati yung yung mga online learning bayad din. So nag-submit na ako ng 1 oras, additional 1 hour, tapos 2 hours ngayon. Di naka 3 hours tayo na na ganun lang yung ginawa natin. So ayun mga baps, yung mga baps, uwi na tayo. Focus lang tayo sa pagmamaneho. And gutom na ako So aywan ko kung nakapagluto na si panganay. Makuliblim na naman mga baps. Kanina litaw na litaw yung araw, uminit. Tapos ngayon makuliblim na naman. Labasan na ng mga estudyante mga baps. Mamaya si Bunso susunduin din natin. Pero uwi muna tayo kasi 2:30 pa lang. Uy, Tetla. Yun maaraw na naman. Maaraw na naman dito mga paps. Banda ron makulimlim. And yun mga paps, dito na tayo sa apartment, sa parking lot mga paps. And I made up my mind. English biglang nag-English So yeah, nakapag-decide ako na dito ko na lang tatapusin ang ating vlog dahil naisip ko wala naman na akong mai-share sa inyo after this kasi matutulog lang naman ako nito, kakain siguro tas matutulog habang naghihintay sa hindi, susundo pala tayo ng estudyante and then yeah, papahinga, tas mamayang gabi is sunduin si manager. Siguro dadaan lang kami ng tacos dahil namimiss ko yung tacos ko tagal ko nang di kumain ng tacos. Yeah, may binibilang kaming tacos dito sa taco truck na masarap. Recommended siya. Comment na lang kayo yung mga taga rito sa Modesto kung ano yung sinasabi ko taco truck ayaw ko naman kasing i-announce dahil hindi naman ako sponsored ng ng kanyang truck. Hindi naman ako binibigyan ng discount. Nung una lang binigyan ako ng discount nung unang-una akong bumili doon. Binigyan tayo ng free taste ganun. So anyway, by the way, highway, hopefully nag-enjoy kayo and may natutunan kayo sa mga aspiring CNAs natin yan.
Siguro CNA vlog ito, no? Ang ating vlog for today. Dahil maliban sa ating mga sinishare sa ating workplace na puro kwento lang naman, di naman tayo nagkukuha ng mga videos, ano? Kasi bawal na bawal yung videos. And bawal din magkwento ng mga may mga pinapangalanan. So ano lang tayo, nagsishare lang tayo ng mga experiences natin as a new CNA dito sa USA, to sa California, no. And kasi alam ko iba-ibang state, iba-iba din yung mga rules or mga ng mga CNA, yung mga ginagawa, yung mga job description. Ayun. So hopefully nag-enjoy kayo. Yun, para na-share ko lang na sa mga aspiring CNA, kung nag-aaral pa lang kayo ngayon na CNA and darating yung araw makakapag apply na kayo, magkaroon kayo ng idea kung saan maganda mag-apply, kung anong schedule. Yan, meron kayong basis, ano. So yan, so knock shift tayo ngayon, kagaya na nabanggit ko kanina. Pag knock shift ka, kahit na puyat ka mga Baps, pag mandatory yung seminar na ni-schedule nila, kailangan mag-attend ka. Kagaya nung last time na pumunta tayo, nung galing ako sa duty, galing ako sa shift, and then umuwi lang ako saglit para ihatid yung estudyante ko, and then bumalik ako doon. Yun, ganun ka ka strict, kasi pwede kang masuspinde kapag hindi mo natapos yung mga mandatory na seminar na yon mga Paps. So sacrifice lang din, and okay lang naman kasi bayad, kasi kung hindi bayad yun ang mahirap. Puyat ka na kung night shift ka, puyat ka na, tapos hindi ka pa bayad, pupunta ka ron, so buti na lang bayad, tapos may free, may mga free silang mga merienda naman kahit papaano, mga cookies lang, don't expect. Dito kasi cookies tsaka mga pizza ganun lang, tsaka mga snack, mga chichirya, ganun. Sesto. Hindi, walang sesto, mga mineral water, ganun. So yun, isa yun sa expect mo kapag nakapasok ka na ng CNA sa mga bigger facility. And sa mga care home din naman yata, kasi nasa care home ako is meron din kaming ganyan, may mga meeting din kami na parang learning ganun, pare-parehas lang naman. And magmula nung nag-aral ng CNA program, yun din yung mga pinapanood namin, yun din yung mga dinidiscuss. Paulit-ulit lang, mga parang lang siya, paulit-ulit lang mga Baps. Actually talagang refresher lang, yun ang tawag, refresher lang talaga. So pagka nandun ka, makikita mo, maalala mo na, parang pinanood ko na to, parang alam ko na to, ganun. So kanina ang topic namin is abuse, yung last time naman is dementia. So yun, parang balik-balik lang para ma-refresh siguro yung mga CNAs. At parang may nurse din ako nakita doon. So CNA and nurses. So ayun, and yun, hanggang dito na lang natin tatapusin itong vlog na to, kasi wala naman na tayong ganap mamaya. Yun lang, kakain lang ako ng tacos, yun lang ang gusto ko ngayong day off ko. And tomorrow start ka naman ng work, another 4 days, and after 4 days 1 day off, and then balik ka naman ng 3 days, and then 2 days off. Yun, hindi ko pa maintindihan kung paano yung rotation, ang gulo ng rotation na schedule na yan. So anyway, by the way, highway, maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito sa video, sa dulo ng video na to. And kung nagustuhan mo, kung may natutunan ka, kung may gusto kang ipa-explain or ipa-share sa atin regarding sa CNA, CNA is a Certified Nursing Assistant dito sa US, especially kung dito ka sa California. Yes, yun, just comment down below and try natin na gawan ng discussion or sit down vlog. Alright? Okay mga Baps, hanggang dito na lang talaga, and thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and comment. Alright? Peace!